Ang typhoon, hurricane at cyclones ay parehong weather disturbance o mas kilala natin sa tawag na bagyo. Nagkakaiba lang ang tawag depende sa geographic location. Hurricane kasi ang tawag kung ang bagyo ay nagmula sa North Atlantic Ocean at Northeast Pacific Ocean. Cyclone naman ang tawag kapag nagmula ang bagyo sa South Pacific at Indian Ocean. Samantalang typhoon naman ang tawag, katulad sa ating lugar kung ang bagyo ay nagmula sa Northwest Pacific Ocean. Bukod sa bagyo, may lindol, pagputok ng bulkan, malalakas na ulan, at matitinding pagbaha. Iilan lamang ito sa mga kalamidad at sakuna na maaaring maranasan natin at ng iba pang mga bansa, at talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba sa tuwing sasapit ang mga ganitong pangyayari. Ganun pa man, alam nyo ba na may mga bansa na hindi binabagyo o hindi dinadaanan ng kalamidad? Wow! Sana all! O maaaring talagang maswerte sa pagkakalagay ng kanilang lokasyon sa mapa ng mundo. Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang 8 pinakaligtas na bansa sa kalamidad sa buong mundo. Kung bago ka lang sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Kaya simulan na natin. Singapore. Ang Singapore ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Isang maliit na bansa, ngunit napakayaman at itinuturing ding bansang ligtas laban sa banta ng mga kalamidad. Dahil nagsisilbing shield nito ang katabing mga bansa, gaya ng Malaysia at Borneo. Kung magkaroon man ng tsunami o bagyo, kailangan munang salagi ng katabing mga bansa. Dahil na rin sa liit nito, malayo rin ito sa banta ng fault line, kaya ligtas din ito sa mga banta ng lindol. Iceland. Ang Iceland ay maituturing na isa sa mayayamang bansa sa buong mundo. Pero kamakailan ay naging laman ng mga international na balita dahil sa ulat ng mga pagsabog ng bulkan at paglindol. Ganun pa man, ang Iceland ay kabilang sa mga bansa sa mundo na ligtas dahil kung magkaroon man ng sakuna dito, kakaunti lamang ang magiging biktima dahil sa ayos at ganda ng pamamahala sa bansang ito. Uruguay. Ang bansang ito ay itinuturing na ligtas sa banta ng kalamidad. Ang mga bagyo ay bihirang mangyari dahil na rin sa kalayuan ng bansa sa area kung saan nabubuo ang bagyo. Maswerte talaga ang lugar na ito dahil wala ring aktibidad ng pagsabog ng bulkan at paglindol. Barbados. Ang Barbados ay kabilang sa Windward Island Chains na makikita sa east ng Caribbean. Mas maliit ito sa kontinente ng South Africa. Ang bansang ito ay halos ligtas sa mga bagyo. Mga datos na rin ang nagsabi na makalipas ng 10 taon ay 4 na beses lamang ito binisita ng bagyo. At 2 lang ang naglandfall o tumama sa kalupaan. Ito ay noong 2017 nang dumaan si Hurricane Harvey at noong 2010 nang nanalasa si Hurricane Tomas. Napakalaki ng kaibahan ng Barbados sa bansa natin. Kung sa kanila, 2 hanggang 4 lamang na bagyo kada dekada, sa atin, kada dekada ay halos 200 na mga bagyo ang pumapasok sa ating bansa. Wala ring bulkan sa Barbados at hindi na rin halos ito direktang nililindol. Ang pinakamalala na sigurong nangyari sa kanila ay ang iilang landslide tuwing malakas ang ulan. Kingdom of Saudi Arabia. Ang kaharian ng Saudi Arabia ay matatagpuan sa kanlurang Asya. Malaki ang nasasakupan nito na binubuo ng Arabian Peninsula. Dahil sa sukat ng teritoryo ay hindi maiiwasan na tamaan ng bansa ng ilang kalamidad. Ngunit, masasabi nating bilang lamang ang natural disaster na ito sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat nakakaranas sila ng sandstorms dahil sa mabuhanging heograpiya, pero ang bagyo at pagputok ng bulkan ay limitado lamang. Kalimitan naman sa bagyo ay nalulusaw na bago palang tumama sa kalupaan nila. Sa katunayan, dahil malamig ang temperatura sa kanlurang bahagi ng Arabian Sea, ay halos walang bagyo na nagmumula dito. Hindi katulad ng Philippine Sea na madalas banggitin ng meteorologists ang Philippine Effect dahil sa mainit ang dagat sa kanluran ng Pilipinas. At nagbibigay ito ng enerhiya sa mga bagyo. Kaya naman madalas, bago maglandfall ito sa ating bansa, bigla na lang itong lumalakas.
Grenada. Ang Grenada ay kilala sa mga nagagandahang mga burol at beach na talaga namang makapigil hininga. Ito ay matatagpuan sa malayong bahagi ng Timog Barbados. Katulad ng kapitbahay nito, madalang din itong tamaan ng mga kalamidad. Ito ay may natural na proteksyon sa mga bagyo. Isang puwersa na tinatawag natin sa physics na Coriolis Force o Coriolis Effect dahil umiikot ang ating mundo na pa-counterclockwise sa sarili nitong axis. Anumang bagay na naglalakbay ng mahahabang distansya, paikot dito ay tila ba kumukurba sa halip na dumiretso. Katulad na lamang ng mga eroplano, ang Coriolis Effect ay nagiging tagasalag ng Grenada laban sa malalakas na bagyo. At alam mo ba na walang tumamang bagyo sa Grenada sa loob ng 49 years? Ito ay sa mga panahon sa pagitan ng Hurricane Janet noong taong 1955 at ni Hurricane Ivan noong 2004. Malta. Ang Malta ang pangalawa sa itinuturing na pinakaligtas na bansa pagdating sa kalamidad. Ang bansang ito ay matatagpuan sa Mediterranean Sea na halos malapit na sa bansang Italy. Isa din ito sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ang bansa ay malapit sa fault line ng European Plate. Ganun pa man, 7 beses pa lang itong nakaranas ng paglindol sa nakalipas na 500 taon. At ang Malta ay nasa Mediterranean Sea. Pero bakit bihira lamang itong daanan ng bagyo? At kung daanan pa ay mahihinang bagyo lamang ito. Ito ay dahil sa malamig at tuyong hangin halos ang dumadaan dito. Kaya kung may mabuomang bagyo, hindi halos nagde-develop. Ang nai-encounter lang nilang problema ay ang pagbaha dahil sa ulan. Ang isa pa sa pinakamatinding kalamidad na dinanas ng Malta ay ang dumaan na buhawi, pero ito ay tumama pa noong 1550s. Qatar. Ang Qatar ang itinuturing na pinakaligtas na bansa kung sa kalamidad ang pag-uusapan. Maganda ang pagkalagay ng Qatar sa Persian Gulf. Ang mga bansa kasi sa paligid nito ay ang nagsisilbing pananggalang at proteksyon, gaya ng Saudi Arabia, UAE, Yemen at Oman. Wala ring lindol at bulkan dito dahil malayo ito sa fault line. At dahil nga sa mabuhangin, walang kagubatan na maaaring pagsimula ng forest fire. Nakatutulong din ang pagiging maliit na bansa na posibilidad na tamaan ng iba pang kalamidad. At higit sa lahat, ang Qatar ay napakayamang bansa, kaya naman matitibay ang kanilang infrastruktura. At handa ang pamahalaan kung may tatama mang kalamidad. Kaya naman ang mga tao dito ay malaki ang assurance dahil sigurado sila na ang bansang Qatar ay mabilis na makabangon. Alin sa mga bansang ito ang nagustuhan mo? O nanaisin mo na lang manatili sa Pilipinas? Ikomento mo naman sa ibaba. Paki-like, subscribe, at maraming salamat sa panonood, Kasoksay!